So ayun, hello, sa inyong lahat mga kaibon, magandang hapon, sa lahat. Ayan, pangalawang vlog ko ito ngayong taon, So bali, bibihira na tayo makapag-upload, So ako nga po pala ang Bicolanong Mag-iibon, from Caranduanes, Alex Sigerio, Pasiel TV. So mga kaibon, ang papakita ko lang na video sa inyo ngayon is lang naman to update lang naman to dito sa mga ibon ko. At ipapakita ko rin sa inyo kung kasi may mga binago ako dito na set up ng pag-breed lalo na dito sa mga finches. Tapos syempre sasagutin ko yung tanong nung isang doon sa comment section so bali nakalimutan ko yung pangalan nung nagtanong kasi 1 year na daw yung ibon niya. Tapos hindi pa daw nangingitlog kahit na palagi namang nagmi-mate. So, ayan. Tara. So yun mga kaibon, sabi ko nga is mag-update lang muna tayo mga kaibon. So ito yung yung shaft tail ko ngayon, bali dalawang pares yung shaft tail ko dito. So ang ginawa ko, nilipat ko dito yung isang pares. Bali ang ginawa ko nga diyan mga kaibon, bali biniyak o pinaghiwalay ko yung bali swap yung sistema ng pag-breed ko pagsalang kasi hindi talaga sila yung magka-partner. Pinagpalit ko kasi ang nangyayari kasi mga kaibon hindi nangingitlog pakakako hindi sila komportable sa breeding cage tsaka sa nest box. Kaya ang ginawa ko, ayan, nilipat ko muna dito. So kung mapapansin nyo yung nest box na ang ginamit ko dyan is ang baon ng nyug. Kasi ang breeding cage talaga niyan nandito sa baba. Ayan. Ngayon yung nandun sa taas na pinaglagyan ko ng shaft tail. Ito yung penguin na zebra finches. So, bali ito yung dating cage nun. So yung breeding cage ng shaft tail na yun. Tapos nandito yung isang pares na din na shaft tail. Ayan. So hindi ko nga alam baka nangitlog na rin kasi palaging nandiyan na sa loob yung isa. Baka kako naglilimlim na. Titingnan ko lang mga kaibon kasi hindi ko talaga na hindi ko to nakikita kung bibihira ko itong mga bisita kasi laging nasa trabaho. Yan, gagamitan natin ng pin light. Sana may itlog na kasi lagi siyang nandyan. Ayan, wala pa. Pero sana mangitlog na din to. Kasi palagi na siyang nandyan sa loob. Tapos itong ayan, yung isang pares dito, ayan, binuksan ko nga yung yung nest box. Kalimutan ko yung isara. May itlog na to, tatlo yung itlog nito na zebra finches na to. Ayan medyo malabo nga lang gandang parisa niya mga kaibon parehas siya na bago pa lang, bagong salang pa lang yan. Basal pair na din na yan. Pied yung pack.
Tapos ito, 5 din yung yung hen, ayan o. Ito yung hen, yung nasa labas. 5 din po yan. Tapos, yung pack, na yan, halos 1 year na yan. So, bali bata pa yung yung hen. Ayan. Pinagpares ko, susubukan natin kung maging successful din yung yung salang natin. Tapos ito nga pala mga kaibon, may itlog na din to, yung may butiki. So yan ang nagiging problema din yan mga kaibon, kapag kaganyan na may butiki na nakakalapit. Kasi minsan pumapasok yan sa nest box, nabubulabog yung mga yung mga zebra o yung mga finches. Kasi pumapasok yan, minsan ang nangyayari, kinakain niya yung itlog, o kung hindi naman, kung may mga inakay na mga maliliit, minsan magtataka ka kung bakit nawawala yung yung inakay, kinakain din ng butiki. Yan, parehas yan, may mga itlog. Ito may 3 ding itlog ito. Tapos ito meron din 3 or 4 ata yung itlog nito. Hindi ko na bubuksan kasi may pagkamasilan ang pares na to. Kasi kapag tinitingnan mo yung itlog nila, hindi ang nangyayari, tinatapon yung mga itlog. So sasayang lang Tapos ito yung isa din dito, si Brofinches. Ayan magaganda, magagandang paresan yan. Ayun yung babae sa may gilid. Ayan, bata pa din yung dyan, yung hen. Yan, bata pa yan. Tapos ayan, ito mga dati lang to, mga dating breeder lang to na na naghihintay pa rin tayo kung kailan mangingitlog kasi hindi pa wala, or may yung iba dyan may mga itlog na din, pero hindi ko alam kung nagpapatuloy pa sila sa paglimlim. So bali ayan, nagbumili nga pala ako sa online ng Picoy Vertibird. Yan, gamit ko yan para sa dito sa mga finches. Ito yung ginagamit ko na pagbigay ko nga pala nito mga kaibon, 3 times a week hanggang 4 na beses yan kada linggo. So, bali pwedeng pwedeng MWF yung sistema ng pagbigay, pero depende pa rin mga kaibon sa inyo so ako kasi ang sistema ng pagbigay ko MWF, tapos minsan Sabado binibigyan ko din, kaya minsan sa kada linggo, minsan nagiging 4 na beses ko sila nabibigyan ng Picoy Vertibird. Ito yung flight cage lang to mga kaibon ng finches. Halo-halo sila dyan. Ayan may society finches, tsaka itong mga zebra. Ayan. Tapos yung basket na yan yung ginagawa nilang tulugan. Lahat sila nandyan kapag kagabi. Kasi kapag nasa perch lang kasi sila mga kaibon natutulog, pag may lumapit na lalo na yung daga ng mga maliliit, nabubulabog sila. Ayan. Tapos ito yung mga golden ko. Ayan siguro may itlog na din to. Kasi palaging nandyan sa loob yung babae. Tapos minsan papasok din yung lalaki, lalabas din yung babae. So baka ako may itlog na din. Tapos ito, nandito na yung star finches ko. Namatay yung babae.
yan, bali mag-isa na lang siya dyan. Tapos yung ano, ang gulda na yan, ano, yan o, kulang na ng isang pa yan. Yan yung ano, nadali ng daga. Pero ano pa rin siya. Nakakapag-torch pa naman kahit isa lang yung paa. Kaso kawawa nga lang, ano, ayan o. Parang mahuhulog lang kapag nag-torch. Ayan o. Tapos, ito nga pala, nung mga kaibon, ano, may isa ko dito na ano, kakatil. So bali ang kakatil ko dito mga kaibon, bali dalawang pares ka lang kasi bali naibenta ko na yung ano, iba. Ito yung pangalawa. So ito yung ano eh, ayaw ko na sanang isa lang kaso walang choice ano na o walang iba na pwedeng igamitin na ano, breeder. Sana mangitlog pa rin kahit na matanda na. So, ayan, ito yung sistema no, na nagtutorch na sila. Napakadumi ng ilalim mo, ayan oh. Kasi inaayos niya na yung ano, inaayos niya na yung pagtepestuhan. Ayan, nandun na sa baba yung, ayan oh, yung mga kusot. Kasi may butas dito sa ilalim. Tapos ang inaayos niya na yung pagtutesto ng kapag ka nangitlog na. So doon nga pala ng mga kaibon sa tanong sa akin kung bakit daw ano 1 year na yung ano yung ibon niya na nag-mate na din naman daw kasi hindi daw nangingitlog. So baka lang ano kasi mga kaibon kahit nag-mate yan kung hindi sila komportable ano sa minsan kasi sa pwesto yan eh. So sa pwesto nung pinaglagyan mo nung breeding cage baka nabubulabog. So, yung nadadaan ng tao tapos minsan may mga bata biglang kakatukin o sisilipin yung ano pugad. So yung ano breeding cage talagang hindi yan mangingitlog kapag ka nabubulabog. Tapos may stress minsan nakakalapit yung ano aso o kung hindi naman yung pusa kahit na mag-mate ka ng mag-mate hindi talaga yan mangingitlog. Tapos minsan ang nangyayari kasi niyan mga kaibon ano kasi kapag ka hindi nangingitlog baka ano sa gender tingnan niyo yung ano yung gender nila kasi kahit same gender yan mag-mate at mag-mate pa rin yan kahit na parehas siya na babae. Tapos baka mga bata pang masyado. So mahirap yan kapag mga bata pa kasi parang ano hindi nabubuo yung similya. Dapat kailangan kapag ganitong halimbawa ganitong ibon nakakapil at least mga 1 year man lang pataas yung edad nila tsaka natin isa lang o lagyan ng ano ng nest box. Tapos yun yung mga diamond dove ko yan o. Bali 6 or 8 na lang yung ano diamond dove ko dito. Sinabawasan ng isa. Nagkasipon yung ano isang diamond dove ko diyan. So ayan may naglilimlim din andun sa pugad yung isang pares. So sana still yung ano niya yung itlog. Tapos ito may itlog din to kaso mahirap mahirap so susubukan natin na tingnan. Ayan o. Ayan. Ayan. Mahirap nga lang talaga makita. Ayan o. Pero may itlog siya o. Yung kulay puti. Ayan.
Di ko lang alam. Tapos ito, titingnan din natin to ng mga kaibon kung ayan. Dilim ano? Basta may itlog din yan. So madilim pa, ano kasi, hapon na din kasi. Ayan. So, yun lang ano mga kaibon ng counting update dito sa mga ibon ko na inaalagaan ano ito. Ayan, nandun nga pala yung isang pares or hindi, yung magkapatid dyan. Yan, yung kumakain yan na yan na tatlo ano, pero ang kulay green hindi yan, hindi nila kapatid yan. Yung magkatabi na yan na kulay gray, saka itong nasa gilid. Ayan, yung malaki na yan mga kaibon, yan yung ano, nagka-splayed legs. Di bali, naayos naman na yung ano niya, yung paa. Ayan, ito na lang ito yung kakatail ko dito na ano, mag-isa na lang siya dyan sa flight cage. Yun, oh. Normal gray siya. Ang gender nito, lalaki to. Ayan, oh, napakaingay, di ba? Ayan, ang ingay niya, no? Lalaki po yan, bata pa. Halos 6 months pa lang ata to, or 5 months, ganyan. Ayan, oh. Ang likot, ano? So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang update lang naman dito sa mga ibon natin dito. So, salamat, ano, mga kaibon. Happy birthday sa lahat, ano, and God bless po sa inyong lahat.